dahil sa hindi patas na pagtrato at pambabastos sa kanilang bawat miyembro. MNLF ibinasura ang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Macacao bilang BARMM Interim Chief Minister. Hindi maderetsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na raw ang sagot ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MNLF sa naging panggigibit di umano sa ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang 3 araw ang nakalipas matapos arestuhin ang former president. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao si Abdul Rauf Macacao bilang isa sa mga pinakamangunguna sa nasabing samahan. Ngunit ito'y agad ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon sa kanilang naging pahayag, ang proseso ng appointment na isinagawa ng Pangulo ay hindi alinsunod sa napagkasundoang mekanismo sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Sa 41 na opisyal na nominado ng MNLF, tanging 35 lamang ang inaprubahan na malinaw na paglabag sa probisyong nagsasaad na ang BTA o ang Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ilang netizen ang nakapansin at nakasuspetsya na mukhang itinaon raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalit ng liderato ng MILF. Para sa kanila, tila marahil may kinalaman ito sa mga magiging kontroladong sitwasyon lalo na sa Mindanao. Hindi rin daw nagkataon na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at 3 araw ang nakalipas, itinalaga ang bagong liderato ng nasabing organisasyon. Ngunit hindi raw dito patitinag ang taong bayan dahil bukod sa MILF, nakasubaybay at nakamatsyag ang mga miyembro ng MNLF o ang Moro National Liberation Front kung saan magpakailang beses na sinabi sa pamahalaan na oras na may mangyaring masama sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte na nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pagkakataong magkaroon ng sariling pamayanan, tila mukhang magkakagulo ang buong bayan. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan matapos ibasura ng Moro Islamic Liberation Front ang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdul Rauf Macacao bilang BARMM Interim Chief Minister. Ilang mga kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF sa pangunguna ng kanilang leader na si Normis Wari na oras na magkaroon ng hindi magandang balita hindi lamang sa Pangulong si Rodrigo Duterte kundi maging sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Tila isang tawag lang raw ng mga ito, makikita raw ng gobyerno ang kanilang hinahanap. Mga kapatid na Muslim, nakaalerto sa anumang pwedeng mangyari. Narito't panoorin ang full video. Mainit-init pa na balita mga lods, basahin natin. Kakapasok lang na balita, ibinasura ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang BARM Interim Chief Minister. Sa inilabas na pahayag ng MILF, sinabi nilang nilalabag nito ang Bangsamoro Organic Law and Comprehensive Agreement. Nako! Yan yung sinasabi kong wag na wag niyong gagalawin ang mga kababayan nating Muslim community. Bakit naman kasi Mr. President, pati yung MILF at pati yung mga Muslim community ay papakialaman mo? O, nakatikim ka tuloy. Meaning, hindi nila gusto ang ginawa mong desisyon. Diba sa MILF? Nako, Diyos ko, mag-iingat ka, Mr. President, sa mga desisyon na ginagawa mo sa bansa natin. Hindi pwedeng padalos-dalos, Mr. President. Dapat nag-iisip po tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa bansa natin. Kasi gulo yan.
O eto na nga mga kababayan, MILF binasura ang appointment ni PBBM sa bagong BARM Interim Chief Minister. Yan ang lumabas na balita noong March 16, 2025. Ang pangalan ng inappoint niya na Interim Chief Minister ay si Abdul Rauf Makakuwa. Pero Mr. President, dilat naman siguro ang iyong mata. Oo, presidente ka. Pero pangit naman siguro pati sa BARM nang hihimasok ka. Di mo ba inisip na labag yun sa Bangsamoro Organic Law? Ano ba talaga ang iyong motibo? Bakit pinasok mo? Ano yan? You let your power roll in order to take control? Alalahanin mo palagi ang desisyon mo, Mr. President. Matagal nang may katahimikan ang Mindanao. Tapos na yung era ng patayan sa Mindanao. Isipin mo, pag pinilit mo to, alam kong magkakagulo. Huwag mong subukin yung mga taong subok na. Oo, makapangyarihan ka. Pero yan, MILF, kayang pumatay at magpakamatay para sa prinsipyo nila. Ikaw, Mr. President, kaya mo ba? Ang pangalawang Pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So, it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron namang ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Norbis Suari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President, and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni,
Di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP-NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL Cup na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya, parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sabahanin naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito.